Sandy, sure ka ba na pwede pa silang magdagdag ng bagong kasambahay? Nag-aalalang tanong ni Juliet kay Sandy. Isa ito sa katulong ng mansyon na pagmamayari ng mga Cardenas at kaibigan ito ni Juliet sa San Nicolas. Ay oo naman kahit hindi sila naghahanap, kung may nangangailangan ay willing silang tumulong, Juliet. Sabi ni Sandy, dati rin kasi siyang katulong sa pamilyang Albay. Ngunit hindi maganda ang trato sa kanya. Tinanggal siya sa trabaho kaya nagpasya siyang umalis. Napatango siya. Mahigpit ang kapit sa luma niyang backpack. Malaki at malawak ang mansyon. Sa dami at ganda ng mga gamit doon, hindi niya alam kung saan titingin o paano ilalarawan ang mga yon. 25 na si Juliet De Leon. Sa hirap ng buhay, hindi niya natapos ang pag-aaral. Gayunpaman, pinili niya magpatuloy. Dala ang pangarap na makapag-ipon at makabalik sa San Nicolas, kung saan naghihintay ang kanyang tatay Dante at nanay Miraya. Halika na sa salas, Juliet. Ipapakilala kita sa amo natin. Sumunod naman siya sa kaibigan. Sa isang single sofa ay may lalaki nakaupo. Lalong kinabahan si Juliet nang maisip niyang iyon na ang may-ari ng mansyon, si Don Mauro Cardenas. Siya na ba yung Don Mauro, Sandy? Tanong niya sa kaibigan. Oo, huwag ka mag-alala. Mabait naman si Don Mauro. Mukha lang siyang istrikto. Ganun ba? Sana nga hindi siya kagaya ng dati kong amo. Tinanggal na nga ako sa trabaho, hindi pa ako binigyan ng pera kahit pamasahe. Problemadong sambit niya. Hinagod ni Sandy ang likod niya. Hayaan mo na sila. May mga tao sadyang mapagmataas. Pero hindi lahat ng mayayaman ay ganun ang ugali. May mabubuti rin, Juliet. Kailangan mo lang buksan ang mga mata mo para makita ang kabaitan nila. Napangiti siya. Tuluyan silang lumapit sa Don at agad siyang pinakilala ng kaibigan. Gaya ng sinabi ni Sandy, mabait nga si Don Mauro. Tinanggap agad siya nito sa trabaho at malaki ang pasasalamat niya dito. Alam niyang pansamantala lamang naman to. Kapag nakaipon siya, uuwi rin siya sa pamilya sa probinsya. Agad siyang tinuruan ni Sandy ng mga gagawin niya sa mansyon at sa paglilinis siya ng katoka. Sa una ay nahirapan si Juliet, ngunit makalipas naman ng ilang araw ay nagamay na rin niya at nasanay na agad ang katawan niya. Sanay rin naman kasi siya sa gawaing bahay. Isang hapon, palabas na sana si Juliet mula sa malawak na kusina. Nang pagdating niya sa pinto, may nakabanggaan siyang lalaki. Sa lakas ng impact, nawalan siya ng balanse at napasalampak sa sahig. Aray! Daing niya at napahawak sa kanyang balakang. Napako ang tingin niya sa isang pares ng leather shoes. Napasimangot siya. Hindi man lang siya tinulungan ng lalaki para hindi siya tuluyang bumagsak sa sahig. Hey, be careful! Asik ng lalaki. Bumilis ang pintig ng puso ni Juliet nang dahan-dahan niya itong tiningala. Napakagwapo nito, parang artista. Makapal ang kilay, matangos ang ilong, at higit sa lahat, mabigat ang bawat titig nito na dahilan para makaramdam siya ng kilabot. Nakasuot ito ng asul na suit at malinis ang gupit na lalong bumagay sa gwapo nitong muka. Sorry po. Mahina niyang sambit. Naglahad ng kamay ang lalaki. Napatitig siya roon bago niya hinawakan. Ramdam niya ang kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Nang hilahin siya nito pataas, napapikit siya nang tumama ang mukha niya sa dibdib nito. Para na namang may tambol na tumutunog sa dibdib niya. Nang tumikhim ang lalaki ay mabilis siyang napalayo rito. Yumuko siya at muling humingi ng paumanhin. Are you new here, miss? Opo, 1 week pa lang po. Ako po si Juliet. Tugon niya habang nakayuko pa rin. I see. Ipagtimpla mo ko ng kape at dalhin mo sa 3rd floor. Utos ng lalaki bago siya nito iniwan sa kusina. 3rd floor? Kung ganun siya ang middle child na si Engineer Zyron Cardenas? Anya sa sarili. Agad siyang kumilos para sundin ang utos nito. Nang matapos, maingat siyang nagtungo sa 3rd floor. Sir? Tawag niya sabay katok sa pinto ng silid. Pasok! Sigaw ng lalaki mula sa loob. Huminga muna ng malalim si Juliet bago niya binuksan ang pinto. Hinanap agad ng mga mata niya ang binata. Nakaharap ito malapit sa bintana at mukhang may kausap sa telepono. Mom, I'm not a director or anything meant to manage your company. Dinig niyang sigaw nito sa kausap sa phone. Napapitlag tuloy siya. Mananatili ako sa bahay na to. Dahil gusto kong makuha ang loob ni Grandpa, Mom. Ito naman ang gusto niyo, di ba? Ang makipag-agawan ako ng kayamanan sa mga kapatid ko. Nag-alangan tumuloy si Juliet.
Halatang nakikipag-argumento ang lalaki sa ina nito. Maya-maya, basta na lang nitong ibinato sa kung saan ang hawak na cellphone. Napatingin sa kanya ang binata. Matigas ang ekspresyon ng mukha nito. Parang nanggigigil sa inis. Ngunit hindi siya sigurado nang biglang lumamlam ang mga mata nito nang makita siya. "Eto na po ang kape mo, sir." Naglakad palapit sa kanya ang lalaki na ikinaatras naman niya. Umupo si Zyron sa sofa at kinuha ang tasa ng kape. "What's the right thing to do? If you were in my position, what would you do, miss?" "Po?" Naguguluhan niyang tanong. Bakit naman kaya siya nito tinatanong tungkol doon? Wala naman siyang kinalaman. "Just tell me your opinion. Susundin ko ba si ma'am? Dinig mo naman sigurong pinag-uusapan namin kanina, di ba?" "Opo, ang lakas po kasi ng boses mo. Pero gawin niyo po ang sa tingin niyo ay tama, sir. Pero kung ako po nasa sitwasyon mo, hindi ko sasayangin ang pagkakataong mapalapit ang loob ko sa mga kapatid ko, sir." Magalang niyang paliwanag. "You think so, miss?" "Opo. Ang magkakapatid po ay hindi lang iisa ang dugo, iisa rin ang lakas. Sa bawat hirap sila ang unang sasalo at huling bibitaw sa'yo. Dahil ang tunay na pamilya nagtutulungan, hindi nag-iiwanan." "Sige po, maiwan ko na po kayo, sir." Sagot at paalam niya. Lumabas agad si Juliet sa kwarto nito, pero ramdam pa rin niya ang pares ng mga mata nitong nakasunod sa kanya. Nagkibit balikat siya at bumalik na siya sa kanyang trabaho. Samantala, nakasara na ang pinto ng kwarto ni Zyron, ngunit nakatingin pa rin siya roon. Kung hindi lang niya naramdaman ang init ng kape sa kanyang kamay, hindi pa siya kikilos. Sa edad na 30, si Zyron Cardenas ay isa ng mahusay at kilalang inhinyero. Bilang pangalawang apo ng business tycoon na si Don Mauro Cardenas, lumaki siya sa mundo ng yaman at kompetisyon. Meron siyang 2 kapatid at sa pagitan nilang 3 ay umiikot ang laban kung sino ang karapat-dapat na magmana ng negosyo ng kanilang abuelo. Ang Cardenas Corporation na ang pangunahing negosyo ay construction company and materials. Sa kasalukuyan, si Zyron ang may hawak sa pinakamalaking construction firm company ng Cardenas dahil tapos siya ng civil engineering. Ang mga kapatid niya ay sa ibang company na katoka. "Juliet, ha?" Sambit niya. Bigla niyang naalala ang pangalan ng babaeng kausap kanina. Hindi maikakaila ang ganda nito. Maliit ang mukha nito, madangos ang ilong, at natural na mapula ang mga labi. Napaigtad naman siya nang marinig ang ringtone ng cellphone niyang ibinato kanina. Napabuntong hininga siya at hindi yun pinansin. Nang malasahan niya ang tamang tamis ng kape, napataas ang kilay niya. "The taste is really good." Inubos niya ang kape at siya na ang nagdala ng tasa pababa sa kusina. Nadatnan niya roon si Juliet. Tumikhim siya upang kunin ang atensyon nito. "Sir, kayo po pala. May kailangan po ba kayo?" Magalang nitong tanong nang lingunin siya. "Iwan mo na yung ginagawa mo, Juliet. Pwede ka na magpahinga kung tapos na ang trabaho mo." Anya at tinalikuran na ito. Nagtataka siya kung bakit niya sinabi yon, pero kusang lumabas yon sa bibig niya. Dumaan naman sa isipan niya ang imahe ng babae. Wala sa sariling napangiti siya hanggang sa may napagtanto siya. May girlfriend na siya, committed siya kay Rubina, ngunit madalas ay nagkakalabuan sila ng nobya. "Get a grip on yourself, Zyron." Kastigo niya sa sarili at bumalik na siya sa kaniyang silid. Isang hapon walang pasok sa trabaho si Zyron at kasalukuyan siyang nasa pool area. Ngunit kumunot ang noo niya nang makita si Juliet. Naglalakad na ito palapit sa kanya na may daladalang tray. "Sir, nagtimpla po ako ng kape para sa inyo." Anito na may bahagyang ngiti. "Itapon mo." Supladong sambit niya. Nagtatakang napatingin ito sa kanya. "Sir?" Hindi na siya nagsalita pa, basta na lamang siyang umalis. Naiinis siya sa sarili. Sa simpleng kilos lang ng babae ay bumibilis na ang tibok ng puso niya. Alam niyang hindi yun normal. "Nababaliw ka na, Zyron." Maraan pa niyang hinilot ang sentido. Sa mga sumunod na araw, iniwasan muna ni Zyron na umuwi sa mansyon ng kanyang abuelo para makalimutan niyang sandali ang hindi normal na pakiramdam sa tuwing nakikita niya ang bagong kasambahay. Samantala, malapad ang ngiti ni Juliet nang makausap niya ang kanyang mga magulang. May keypad phone ng kanyang ina, kaya kahit papaano ay hindi napuputol ang komunikasyon nila. Naibenta niya ang sarili niyang cellphone, kaya nanghihiram na lamang siya kay Sandy sa tuwing kakamustahin ang mga magulang. "Anak, hindi mo na kailangan magtrabaho pa rin sa Maynila. Dito ka na lang sa amin.
Magnenegosyo na lang tayo. May ipon kami ng itay mo. Malumanay na sambit ng inay Miraya niya. Bigyan niyo po ako ng 3 buwan, Nay. Uuwi na po ako. Malaki-laki po ang sahod namin dito sa pamilya Cardenas, kaya kahit papano, meron po ako maiuwing pera sa inyo. Aasahan namin yan, anak, ha? Mag-iingat ka lagi riyan. Wika naman ng kanyang ama. Opo, Tay. Kayo rin po ni Nanay. Paalam niya sa mga magulang. Nakangiting ibinigay niya ang cellphone kay Sandy. Nakakatuwa ka naman, Juliet. Ang babait talaga ng mga magulang mo. Parang ikaw. Kaya lang, napunta ka lang sa dati mong amo na isa palang bruha. Komento ni Sandy na ikinatawa niya. Hayaan mo na, Sandy. Nakamove on na ako. Saka kung hindi dahil sa'yo, ewan ko na lang talaga ang mangyayari sa akin. Okay, dyan ka muna ha. Ibabalik ko lang tong cellphone ko sa kwarto. May tatapusin pa kasi ako. What happened to you on your previous job? Sabi ng boses na lalaking bigla na lang sumulpot. Sir, ikaw po pala. Sagutin mo ang tanong ko, miss. Anong nangyari sa una mong trabaho? Seryosa nitong tanong. Bayolente siyang napalunok. Parang sobrang dilim ng aura nito. Wala po, sir. Umiling siya. Ayaw niyang magkwento sa nangyari noon sa kanya. Fine. Suplado itong umirap. Ipagtimpla mo ko ng kape. Sir, akala ko po ba ayaw niyo sa kapeng tinitimpla ko? Nung isang araw po ay pinatapon niyo lang, di ba? Mabuti na lang dumating si Sir Zinder. Hiningi na lang po niya ang kape. What? Bakit may binigay kay Zinder? Zinder po? Salubong ang kilay na tanong niya. Naku sir, kuya mo yun. Whatever. Nito, basta na lang nagmarcha palayo. Nalilito tuloy si Juliet sa ikinikilos ng lalaki. Dumiretso na siya sa kusina para magtimpla ng kape. Hindi niya maintindihan si Zyron. Noong isang araw ay bigla na lamang itong nagalit sa kanya kahit wala naman siyang ginawa. At ngayon, himalang umuwi ito matapos ng ilang araw na wala ito sa mansyon. Bipolar yata yung si Sir Zyron. Hindi ko maintindihan ang ugali niya. Naiiling niyang sabi. Paakyat na sa 3rd floor si Juliet nang makasalubog niya si Sir Zinder. Napatingin ito sa maliit na tray na dala niya. Tinanggihan ba yan ni Zyron, Juliet? Usisa nito. Hindi po, sir. Kuya, that's mine. Biglang singit ni Zyron at sunod nilang narinig ay ang mga yabag nitong nagmamadali. Kitang-kita niya ang gulat na humuhit sa gwapong mukha ni Zinder. Alam niya ngayon lang ito tinawag na kuya ng nakababata nitong kapatid. Kinuha ni Zyron sa kanya ang kape at tumalikod. Napatingin siya kay Zinder na nagkibit-balikat lamang. Now I understand why my brother reacted like that, Juliet. Po? Bakit naman po? Never mind. Ako na magtitimpla ng kape ko. Baka may magalit kapag inutusan pa kita. Anito, mas naguluhan siya sa pag-uugali ng magkapatid. Si Zeric Cardenas na lamang talaga ang hindi niya nakakasalamuha. Juliet! Napatalon siya sa gulat nang sumigaw na naman si Zyron. Sir, bakit po? Sigaw niya rin pabalik. Pagpasok niya sa kwarto nito ay ibinaba nito agad sa center table ang tasa ng kape at pabagsak itong umupo sa couch. Bakit close na kayo agad ng kapatid ko, Juliet? Po? Hindi naman po kami close ni Sir Zinder, sir. Really, ha? Sir, may ipapagawa pa po ba kayo sa akin? Magalang niyang tanong. Wala na, lumabas ka na lang. Taboy nito. Hindi naman siya nag-usisa pa, basta na lamang siyang sumunod sa inuutos ng binata. Juliet, tawag sa kanya ni Sandy nang makababa siya ng hagdan. Sandy, sino ba sa 3 magkakapatid ang mas mabait? Out of nowhere niyang tanong na ikinatawa ng kaibigan. Mababait naman silang lahat, lalo na si Sir Zinder. Tahimik naman si Sir Zeric at medyo bugnutin si Sir Zyron. Pero mabubuting tao naman sila, Juliet. Alam ko naman yun. Hindi ko lang talaga maintindihan ang ugali ni Sir Zyron. Laging galit eh. Paminsan-minsan lang naman yan. Baka stress lang sa opisina. Pero gusto ko magpa-impress kay Sir. Kapag kasi napuno yun sa akin baka siya pang magpalaya sa akin sa mansyon. Naku, hindi yan. Saka ang lolo nila ang boss natin at nagpapasweldo sa atin. Hindi sila. Halika na nga sa kusina. Tulungan mo na lang ako maghanda ng merienda para kay Don Mauro. Tumango lang siya at sumama na kay Sandy para masimulan ang paghahanda nila. Nang sumunod na araw, pagdating ni Zyron sa mansyon, agarang lumapit si Juliet at nagtanong. Sir, ipagtitimpla ko po ba kayo ng kape? Huminto ito sa paglalakad at nilingon siya. Bahagya pa niyang pinasadahan ng tingin ang suot nitong itim na business suit
at ang makintab na suot nitong leather shoes. Nang mapansin ang ginawa niya ay tinaasan siya nito ng kilay. Sorry po sir. Sige po, aalis na ako. Bakit ka nagsusorry? Bumuntong hininga siya bago siya naglakas loob na magsalita. Huwag po sana kayong magalit sa akin, sir. Napapansin ko po kasi tuwing nakikita mo ko'y nagagalit ka na lang bigla. Kung ayaw niyo po ako makita, sige po, magtatago po ako kapag narito kayo sa mansyon. Basta po, huwag niyo akong paalisin sa trabaho ko. Kailangan ko po ito eh. Why would I do that? Ganun ba ako kasama sa paningin mo para paalisin kita sa trabaho? Dahil lang sa napapansin mong galit ako sa'yo? Sarkastikong tanong nito. Marahan siyang tumango, ngunit mabilis din siyang umiling. Ay, hindi naman po ganun ang iniisip ko, sir. Bakit mo naman naisip na galit ako sa'yo, ha? Sinabi ko na po ang dahilan, sir. Hindi ako galit sa'yo, Juliet. Naninibago lang ako sa presensya mo. Sige na, ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Hindi ka po talaga galit sa akin, sir. Sinabi ko na, Juliet. Paulit-ulit ka. Umiling pa ito bago siya tinalikuran. Nakangiti naman siyang nagtungo sa kusina para magtimpla ng kape ng binata. Simula ng araw na yun ay naging maayos na ang lahat sa kanila. Hindi na kinakabahan si Juliet kay Zyron kapag nagkakasalubong sila sa mansyon. Isang umaga habang nagdidilig si Juliet ng halaman ay tumambay naman sa hardin ng binata. Kahit nasa bahay ito ay nagtatrabaho pa rin to. Mahirap ba ang trabaho mo, sir? Usisa niya. Ikaw, mahirap ba yung ginagawa mo? Balik na tanong ni Zyron, mas mahinahon ng boses nito. Itong pagdidilig po ng halaman, sir? Yung trabaho mo dito, Juliet. Wala pong mahirap sa trabaho, sir. Pero ito ang bumubuhay sa amin na salat sa buhay. At dito na rin namin hinuhugot ang lakas namin para magpatuloy. Hindi man madali ang lahat, basta't may tiyaga at paniniwala, may pag-asa pa rin naghihintay sa dulo. I can offer you a job, Juliet. Are you interested? Ayoko po. Parang kinakawawa niyo naman ako niyan. Tanggi niya at napanguso. Isa pa, nangako na ako sa mga magulang ko na uuwi sa amin pagkatapos ng 3 buwan. Mahigit 2 taon na akong nasa Maynila. I want to look for your former boss. I heard from Sunny that even your salary wasn't paid. Nang tumayo ang binata ay nagmamadali siyang lumapit. Hinarangan niya ito. Naku sir, wag na po. Nakapagpadala pa po ako sa mga magulang ko, kaya mukha po talaga akong walang-wala. Hindi ko na po kailangan ng perang yun. Kasi, alam mo po kung bakit? Why? Kasi pride ko na po yun, sir. Pride? Paano naging pride ang perang pinaghirapan mo, Juliet? Hindi ko man nakuha ang uling sahod ko. Hindi yun naging sukatan ng halaga ko. Umalis ako hindi dahil mahina ako, sir, kundi dahil pinili kong protektahan ang sarili ko. May mga perang kahit hindi ko makuha, alam kong mas mahalaga ang respeto at kapayapaan ng isip ko. Napatitig sa kanya si Zyron. Bahagyang umangat ang sulok ng mga labi nito. I see. Bumalik ito sa kinauupuan, satisfied sa kanyang sagot. Napatingin siya sa hinanda niyang banana cake na hindi naman ito ginagalaw. Napatikhim siya at naupo sa tapat nito. Ramdam niya ang kumakalam niyang sikmura kahit kumain naman siya kanina. Sir, kawawa naman po ang banana cake. Hindi mo sila kinakain. What? Yung banana cake po. Go, kainin mo kung gusto mo, Juliet. Hindi ako mahilig sa matamis. Ganun po ba? Di bale, next time may salty food na lang pong ihahanda ko. Pero sigurado ka po ba na akin na lang to? Itinuro pa niya ang banana cake. Kainin mo na lang, Juliet. Tapusin mo na rin ang ginagawa mo. Nakatingin sa atin si Grandpa. Sinundan niya ang tinitingnan nito. Nakatayo nga sa nakabukas na pinto si Don Mauro. Nakakrus pa ang magkabilang braso. Napatayo siya at yumuko bilang paggalang. Sumenyas lang ito bago tumalikod. Nakakakaba talaga yung lolo mo, sir. Pero mabait naman po siya. Komento niya. Nagtaas naman ito ng kilay. You think so na mabait si Grandpa? Pinag-aaway niya kami magkakapatid. Bukod po kay Sir Zinder, na legal na anak ng daddy niyo, kayong dalawa po ni Sir Zeric ay hindi talaga nakatira sa mansyon. Malay mo naman po, yun ang way ng lolo niyo para mapalapit ang loob ninyong magkakapatid. Paano mo naman nasabi yan? Mukhang hindi naman ganoon ang nakikita ko kay Grandpa. Mas gusto niya na competitive kami magkakapatid. Kilalanin mo mga kapatid mo, sir. Tingnan mo kung may magbabago ba sa bawat tingin sa inyo ng lolo niyo. Ang dami mong alam, Juliet. Nagkibit balikat siya at ngumiti. Ipinagpatuloy na rin niya ang pagkain niya ng banana cake
habang abala ito sa kaharap na laptop. Kinagabihan, nagyayang pumunta sa bar si Zyron kasama ang matalik niyang kaibigan. Napapaisip siya sa mga sinasabi ni Juliet, lalo na ang namumuong damdamin niya para dito at alam niyang hindi yun tama. "What's up, dude?" Tanong ni Matthew habang paupo sa tabi niya. Hindi siya agad sumagot. Tinungga lamang ang alak at umiwas ng tingin. "Nothing. That doesn't look like nothing. I don't know what's happening to me, Matthew." Mataman siyang sinuri ng kaibigan. "Si Juliet na you're talking about ba? Don't tell me you're falling for her." "I have a girlfriend." Sagot niya, parang pinapaalalahanan ang sarili niya sa katotohanan yun. "I know, but be honest with yourself, Zyron. You're in love with Juliet." "Parang abilis naman masyado, Matthew. Bago ko pa lang siyang nakikilala." "Why are you so worried? Robina isn't even serious about your relationship. You should break up with her so you won't feel so confused like that." "That's cheating. Ang magkagusto ko sa ibang babae." "Feelings are not choices, but actions are. Loving someone is not cheating. Acting on it when you're committed is." Seryosong ani Matthew. Umisi pa ito na ikinailing niya. "Kausapin mo si Robina. Magdesisyon ka na habang maaga pa." "I will." Pinaglalaroan pa niya ang yelo sa wine glass niya bago siya nagpasyang tawagan si Robina. Subalit nakita niya ang nobya na naglalakad na palapit sa pwesto nila. Hindi niya alam na pupunta rin ito sa bar na yon. "Speaking of the devil, maiwan ko muna kayo, pre." Paalam ni Matthew. Tumango lang naman siya. Pagkaupo ni Robina ay agad siyang nagsalita. "Let's get married, Robina." "Are you kidding me, Zyron?" Hysterical nitong ani. Napaisingid siya. Hindi naman siya seryoso sa sinabi niya. Sinubukan lamang niya kung ano ang magiging reaksyon nito. "Then let's stop this. I'm tired of our relationship. You're not serious about it anyway." "Okay." Mabilis na sang-ayon nito. "Yun lang? Hindi ka man lang magtatanong sa akin kung bakit gusto kong tapusin ang relasyon natin?" "Ganun din naman ang gusto ko, Zyron. So, bakit pa natin patatagalin? Let's free each other." Napailing siya lalo. Ganoon kabilis natapos ang relasyon nila dahil ramdam niyang wala nang patutunguhan pa ang mayroon sila. Si Matthew ang nag-uwi sa kanya sa mansyon dahil marami siyang nainom. Sa halip na dumiretso sa kwarto niya ay nagtungo siya sa pool area at naligo kahit na nakainom. Sanay na naman siya sa ganoon. Lumusong siya sa tubig at maya-maya ay umahon bago umupo sa poolside. Hinawi niya ang basang buhok. "Kadarating mo lang ba, sir?" Nagulat siya nang marinig ang boses ni Juliet. Nilingon niya ito. Nakasuot na lang ito ng puting t-shirt at pajama. Dahil sa liwanag ng buwan, muli niyang nasilayan ang natural na ganda nito. "Why are you still awake, Juliet?" Ikaw, sir, bakit ngayon ka lang umuwi? Gabi na ah." Tinupinito pataas ang dulo ng pajama upang makaupo ito sa tabi niya at inilubog nito ang mga paa sa tubig. Napaiwas siya ng tingin nang magtama ang mga mata nila. Nararamdaman niya ang mabilis na pintig ng puso niya. Ganito siya tuwing kasama niya ito. "Teka, ano yung naaamoy ko? Naku, uminom ka po ba? May problema ka ba, sir?" Sunod-sunod nitong tanong. Napatikhim siya. "Yes." "Kung ganun, nagmaneho ka habang lasing?" "Hinatid ako ng kaibigan ko." Mabuti naman, sir. Saka dapat hindi ka nagsiswimming na nakainom. Baka mamaya madulas ka rito o kaya makatulog ka habang nasa tubig. Tulugan ng mga tao, walang makakapansin sa'yo." Hindi niya mapigilan ang mapangiti. Halata sa boses nito ang pag-aalala. Ibig sabihin, concern nito sa kanya. Ilang sandaling naghari ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa hanggang sa siya na ang unang bumasag. "Have you ever been in a relationship, Juliet?" "Po? Bakit mo naman ako tinatanong ng ganyan, sir?" "Just answer me, Juliet." Sumeryoso ang tinig ng boses niya. Nanlaki ang mga mata nito nang dahan-dahan niyang inilapit ang mukha rito. Sir." Napapikit siya nang dumapo ang palad nito sa kanyang pisngi. Hindi niya inaasahang masasampal siya ng babae. Wala pa nga siyang ginagawa. "What was that for, Juliet?" Hindi makapaniwala niyang tanong. "Ano ba kasing gagawin mo? Bakit mo nilalapit sa akin ang mukha mo, sir?" "I just wanted to prove something. Nananampal ka naman agad." Ano ba kasi yun, sir?" "I just want to know if you already like me. Pero sinampal mo agad ako." "Ano? Bakit naman po kita magugustuhan, sir?" "What? Wait,
Ano ba yung sinabi ko, Juliet? Malay ko sa'yo, sir. Malutong na napamura si Zyron at napahilamos na lamang sa kanyang mga palad. Juliet, Ano po? maybe I'm starting to like you. Ha? Paano nangyari? Sir, baka naguguluhan ka lang po. Ay tama, lasing ka lang. Umiling siya kahit hindi naman siya lasing, ay talagang may nararamdaman na siya para kay Juliet. Nang akmang tatayo ito ay mabilis niya itong pinigilan. Walang sere-seremonyang hinalikan niya ito sa mga labi. Ramdam niyang nanigas ang katawan ni Juliet, ngunit hindi siya huminto at nagpatuloy sa paghalik sa malambot nitong mga labi. Tinulak siya nito at tumama ulit ang palad nito sa pisngi niya. Ouch! Daing niya. Sir naman! Bakal ba ang kamay mo, Juliet? Ang sakit mong manampal. Bakit mo ba kasi ako hinalikan? Sinabi ko na, di ba? I like you, and I want to kiss you. Lasing ka nga, sir eh. Yes, pero nasa katinuan pa rin naman ako. Hinawakan niya ang pisngi nito. Napaatras ito pero matapang na nakipagtitigan sa kanya. Ang ganda mo. Ginayuma mo yata ako eh. Ang kapal naman ng mukha mo. Biak nito kaya napahalakhak siya. Pero seryoso ako, Juliet. Diretso niya itong tinitigan sa mga mata at muli niya itong hinalikan. Nanulak ito noong una, pero kalaunan ay tumugon din sa mga halik niya kaya mas lalo siyang naengganyo sa ginagawa. Maya-maya pa, kapwa nilang habol ng sariling hininga. Idinikit niya ang noo niya sa noo nito habang pilit niyang pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sandaling nanatili silang ganoon, walang imik. Tanging mabigat na paghinga ang pumupuno sa pagitan nila. I feel like I'm going crazy, Juliet. Anya nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Bakit naman po? My heart is beating so fast, Juliet. Dahan-dahan niyang isinandal ang ulo sa balikat nito. Kailangan ko po ba yung panagutan, sir? Panagutan? Are you serious? Hindi ko po alam, sir. Kumilos siya upang pagmasdan ito. Sinapo niya ang malambot nitong pisngi. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Kaya mo ba ako hinalikan kasi hindi mo na alam ang nangyayari sa'yo? Usisa nito at ipinagpatuloy niya ang paghaplo sa pisngi nito. Do you like me, Juliet? Imposible na magugustuhan agad kita. Pero bakit mo ko hinalikan pabalik? Nadala lang po ako, sir. Whatever. Humalukip pa siya sa harap ng dalaga. Aalis na sana siya nang pinigilan siya nito sa braso. Marahan niyang hinawakan ng kamay nito at dinala sa labi niya. Juliet, nabitin sa ere ang boses niya nang ito mismo ang humila sa kanya upang halikan siya sa labi at nagpaubaya naman siya. Bahagya niya itong pinakawalan at pinagkiskis ang tungki ng kanilang ilong. Juliet, I'll take responsibility for whatever happens to us now. Huling sambit niya bago sila tuluyang nagpatangay sa bugso ng damdamin. Dinala niya ito sa kanyang silid at doon ay walang alinlangan nilang pinag-isa ang mga sarili. Kinabukasan, panay ang buntong hininga ni Juliet. Hindi niya alam kung bakit siya pumayag na mangyari yon. Ewan ba niya? Nang halikan siya ni Zyron ay nadala na lamang siya ng sandali. Hinahanap niya sa dibdib ang pagsisisi, ngunit wala siyang makapa. Aminado siyang may nararamdaman din siya para sa binata. Kasalukuyan siyang nasa kusina nang bigla niyang maramdaman ang matigas na braso na pumulupot sa baywang niya. Sa pamilyar na yakap nito ay alam na niya kung sino yon. Sir, baka may makakita sa atin. Anya, mabilis niyang tinanggal ang mga braso na kapulupot sa baywang niya. Nang humarap siya kay Zyron, ay ipinatong nito ang ulo sa balikat niya. Ang sakit ng ulo ko, Juliet. Buti nga sa'yo, ang dami mo yatang nainom. Ano, may naaalala ka pa ba kagabi? Usisa niya. Marahan niya itong itinulak at tinuro ang upuan. Of course. How could I forget what happened between us? That was one of the best moments of my life. Nag-init ang magkabila niyang pisngi sa tinura nito. Sir, ipagtimpla mo na lang ako ng kape, Juliet. Anito sabay hilot sa sentido. Napabuga siya ng hangin. Sinunod ang utos nito. I meant what I said last night, Juliet. Sana nga po, sir. Anya. Zyron. Napaharap si Juliet nang pumasok si Don Mauro na nakatago ang mga kamay sa likod. Grandpa. Magandang umaga po, Don Mauro. Magalang nabati ni Juliet sa matanda. Tumango lang sa kanya ang Don bago ito humarap sa apo.
Is there anything you need, Grandpa? Sundan mo ako, Apo. Nagkatinginan sila ni Zyron. Pakiramdam niya ay may nalaman na ang Don tungkol sa namamagitan sa kanila ng apo nito. Zyron, napangiti ito nang sambitin niya ang pangalan nito. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama, Juliet. Hintayin mo ako, ha. Mag-uusap tayo pagbalik ko. Tumayo ito. Hinaplos ang pisngi niya saka siya kinintalan ng halik sa labi. Bumilis ang pintig ng puso niya. Napatalon siya sa gulat nang tumunog ang cellphone nito sa ibabaw ng mesa na naiwan ng binata. Natigilan siya nang mabasa ang pangalan sa caller ID. Babae yon. May girlfriend ba si Zyron? Nakaramdam siya ng paninikip sa dibdib. Oo nga pala, wala siyang alam sa status nito. Hindi niya rin naisip na baka may girlfriend ito. Masyado siyang nadala ng damdamin at nakalimutan ang realidad. Nababaliw ka na talaga, Juliet. Kastigo niya sa sarili. Hinintay muna niya si Zyron para makapag-usap sila, pero hindi yun nangyari dahil hindi na ito umuwi sa mansyon matapos ang araw na yon. Nalaman niyang may ipinapagawa si Don Mauro sa apo nito. Ilang araw pa siyang naghintay hanggang sa lumipas ang mga linggo at buwan, at natapos na rin ang ipinangako niya sa mga magulang na 3 buwan. Naisip niya na wala naman talaga silang relasyon ni Zyron, kaya bakit pa siya maghihintay? Sigurado ka talagang hindi ka nababalik pa rito para magtrabaho, Juliet? Malungkot na tanong ni Sandy. Bahagya siyang tumango. Sinabi ko na sa'yo noon pa man, di ba? Pansamantala lang ako magtatrabaho rito. Salamat sa tulong mo, Sandy. Magkita na lang tayo sa San Nicolas, ha? Anya sa kaibigan at niyakap niya ito. Oo naman. Sige, mag-iingat ka, ha? Oo, ikaw rin. Hindi na hinintay ni Juliet ang pagbabalik ni Zyron. Wala rin naman itong sinabi sa kanya na maghintay siya. Sino nga ba siya para magpaalam ito? Isa lang naman siyang kasambahay na mabilis na bumigay dito. Pagdating niya sa bahay nila, nagulat ang kanyang mga magulang dahil hindi niya sinabi na uuwi siya. Humagulgol ang kanyang ina sa tuwa at niyakap siya ng mahigpit. Lumuluha rin ang tatay niya ngunit makikita ang labis na kasiyahan nito. Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka ngayon, anak. Nasundo ka sana namin. Ikaw talaga. Anang nanay niya. Para masurpresa ko po kayo, Nay. Tingnan mo, napakaganda mo pa rin. At ikaw rin po, Tay, ang gwapo mo pa rin. Masuyong hinaplos ng kanyang ama ang ulo niya. Masaya ako nakabalik ka na, anak. Ayan tuloy. Hindi yata ako makakapagtrabaho ngayon dahil sa'yo. Sagot ng tatay niya. Bakit naman po, Tay? Gusto ko kasi makipagkwentuhan muna sa'yo. Mukhang hindi ka naman yata naghihirap sa Maynila eh. Tingnan mo ang kutes mo. Nako, mas gumanda ka lalo, anak. Mana ka sa amin ng nanay mo. Nako, si tatay ng bola pa. Natatawa niyang sambit. Teka, maghahanda muna ako ng merienda. Masayang sabi ng nanay niya. Tatayo sana siya nang bigla siyang nakaramdam ng hilo. Anak, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Mabilis siya nitong inalalayan. Nahilo po yata ako dahil sa matagal na biyahe, Tay. Sumasakit din ang ulo ko. Nakangiwing sagot niya. Hindi ka naman mahiluhin, anak ah. Natigilan siya. Nitong mga nakaraang araw, napapansin niya ang pagbabago sa kanyang katawan at natatakot siyang alamin kung ano ang nangyayari sa kanya. Anak, Juliet, may nangyari ba sa'yo sa Maynila? Mahinahong tanong ng tatay niya. Sumagi sa isip niya si Zyron at ang nangyari sa kanila. Meron po. Nauutal niyang sambit. Nagulat man ang mga magulang niya, subalit hindi naman nag-usisa pa ang mga ito, na mukhang nahulaan na ang nangyari sa kanya. Nakumpirma ang hinala nila nang pilitin siya ng kanyang mga magulang na magpa-check up. Nagbunga ang isang gabing nangyari sa kanila ni Zyron. Alam ni Juliet na isang malaking kasalanan yon para sa kanyang ina't ama, pero sa kabila niyon ay tinanggap ng mga ito ang kanyang kalagayan. Matuloy na lumipas sa mga araw hanggang sa makalipas ang 5 taon, naging maunlad na ang pamumuhay ni Juliet kasama ang kanyang mga magulang, lalo na ang dalawa niyang tsikiting na pinangalanan niyang Zavian at Zailina. Palabas pa lamang siya ng bahay nang marinig ang boses ng kanyang anak na si Zailina. Mama, pabili raw po siya. Malakas nitong sigaw. Nasaan ba ang kuya mo, anak? Ewan ko po, Mama. Naiiling na binuhat niya ang mga paninda. May tindahan na sila sa tabi ng kanilang bahay at yun na ang kanilang hanap buhay. Nadatnan niya sa labas ng sari-sari store ang kanyang anak na babae na isa sa kambal.
Nakaupo ito sa monoblock at ginagalaw ang maliliit na binti habang may subo-subong lollipop. Anak, kumain ka na naman ng lollipop? Nako, baka mabulok na ang ngipin mo niyan. Mahina niyang sita sa anak. Tututbrush naman po ako mamaya, Mama. Anak, kahit na. Promise na po itong lollipop ko, Mama. Don't worry po, Mama. Kumindat pa sa kanya si Zailina. Naiiling na tumango siya. Okay, basta last na yan ha. Maya-maya pa ay nakita niya ang mabagal na paglalakad ng kanyang anak na lalaki. May kasama itong mga kaibigan. Agad niya itong pinamaywangan. San ka galing, munting Ginoo? Ay, si mama ko pala. Nakangiting lumapit sa kanya si Zavian. Sige po mga kuya, dito na po ako. Paalam nito sa mga kaibigan at bumaling muli sa kanya. Ma, nagpunta po kami ron no? Dami pong artista dun, Mama. Itinuro nito ang direksyon kung saan may bumili ng lupa sa kanilang lugar. Anak, bakit mo naman iniwan dito ang kapatid mo? Hindi niya inahadlangan ang pagsama nito sa mga bata pero masyado pa itong maliit para sumama sa mas matanda rito. Saglit lang naman po ako, Mama. Subilip lang po. Nakangusong sagot nito. Pinunasan niya ang namumuong pawis nito sa noo, pababa sa leeg. Lagot ka, kuya. Papaluin ka mamaya ni Lola. Susumbong po kita. Lakwatsa ka pa, kuya. Babantay ka nga dapat sa store eh. Pananakot ng bunso niya. Ikaw ang isusumbong ko kay Lolo. Kumain ka na naman ng lollipop na walang bayad, Zailina. Banta rin ni Zavian dito. Tama na yan. Pumasok na kayo dito. Mainit sa labas, mga anak. Aniyaya niya sa dalawa niyang bubwit. Hinila niya sa kamay si Zavian bago niya binuhat si Zailina. Habang nag-aayos siya ng mga paninda, ay kinulit siya ni Zavian. Ma, pahingi po ako ng tubig. Inabot niya ang tumbler nito sa maliit niyang mesa. Pinagmasdan ni Juliet ang kambal. May mga katangian siyang nakuha ng mga ito, lalo na kay Zyron, na mas nangingibabaw ang pagkakahawig kina Zavian at Zailina. Ang pagiging single mom niya ay hindi kahinaan, kundi patunay ng lakas. Sa bawat pagod at sakripisyo, may kinabukasang unti-unting binubuo, para sa sarili at para sa mga anak niya. Aminado siyang hindi madali ang karanasan niya bilang single mom ng 2 bata. Pero buti na lang at nakasuporta lagi sa kanya ang mga magulang. Mama, lalabas po ako Mainit po rito eh. Paalam ni Zailina. Tinanguan na lamang niya ang anak. Nang matapos siya sa ginagawa ay lumabas din siya ng tindahan. Bumuntot sa kanya si Zavian. Samantala, sa Maynila, sa opisina ni Zyron, nire-review niya ang San Nicolas project file nang pumasok ang kanyang abuelo. Grandpa, inilapag ng lolo niya ang folder sa mesa niya. Zyron na po, this project will be handled by you. Binuksan niya yon at ilang sandaling tinitigan. I heard I was assigned here before because of your decisions. Malamig niyang sabi. Then prove you are different now. Nag-angat siya ng tingin. Different doesn't mean I'll repeat the same mistake, Grandpa. Zyron, are you refusing the project again? I am refusing how it was done before. And what exactly do you mean by that? Nagbago ang tono ni Don Mauro. You send me somewhere. I follow. I obey. And while I build what you want, I lose what I never got to keep, Grandpa. Napahinga ng malalim ang kanyang abuelo. Then learn this. Success built without cost does not exist. But neither does wisdom without regret. Not everyone survives the cost, Grandpa. Mahinahon niyang pahayag. Pinipigilan niyang magalit. Ayaw man niyang aminin ay sinisisi niya ang abuelo dahil nawala sa kanya ang babaeng tinitibok ng kanyang puso. Bago pa man nila mapag-usapan ang tungkol sa kanila ni Juliet, ay wala na siyang nadatnan sa mansyon nila noon, na 5 taon na rin ang nakakalipas. Inutusan kasi siya ng lolo niya sa isang project na malayo sa Manila at kailangan niyang manatili roon ng ilang buwan. Hindi niya nagawang magpaalam kay Juliet noon dahil minadali at binigla siya ng abuelo. Pagdating sa project, naging abala na rin siya kaya nawalan na rin ng oras na tawagan man lang si Juliet. Kampante siya noon na hihintayin siya nito, ngunit nagkamali siya. Kaya naman hanggang ngayon ay nagsisisi si Zyron na hindi binigyan agad ng assurance si Juliet tungkol sa kung anong meron sila. Then the question is not whether you will lose something. It is whether you will become the man who finally knows what is worth keeping, Apo.
Nanatiling tahimik si Zyron. Hawak pa rin ang folder. Hindi alam kung tatanggapin ba yon o hindi. Nagtungo muna si Zyron sa bahay nila. Kailangan niyang magpaalam sa ina. Nasa sala ito at mukhang may ginagawa. Ang alam niya ay may shoot ito sa San Nicolas. Owner ito ng entertainment company na muntik niyang i-manage, pero mas pinili niyang tumulong sa abuelo niya dahil nga nagpapa-impress silang magkakapatid sa matanda. "Mommy," tawag niya. Agad itong lumingon sa kanya. "Yes, son? May kailangan ka ba?" "I have a new project in San Nicolas." "Oh, sa location ng shoot ng kumpanya natin. Bagong assignment ba?" "Yes, Mom." "Is this from your grandfather?" "Yes, Mom." "You don't have to take everything he gives you, Zyron." "I don't have a choice, Mom." "You always have a choice, my son." "But, Mommy, I also have responsibility, and I know how he works." "Okay, if you go there, I'll support you, son. Hindi naman kita mapipigilan sa desisyon mo." Nakangiting sambit nito. "Then I'm going, Mom. I'll call when I get there." Lumapit pa siya sa ina upang halikan ito sa pisngi bago siya umalis. Dahil maagang bumiyahe si Zyron mula sa Maynila, ay hapon na nang makarating siya sa San Nicolas. Hindi pa siya nakakarating sa mansyong binili ng kanyang lolo nang makaramdam siya ng pagkauhaw. Naghanap siya ng tubig sa loob ng sasakyan, ngunit ubos na pala ang laman ng tumbler niya. "I need to drink water." Bumaba siya sa kotse at lumapit sa isang maliit na sari-sari store sa tabi ng kalsada. Napansin niya ang isang batang babaeng nakaupo sa monoblock sa harap ng tindahan. Mukhang 4 o 5 taong gulang pa lang ito. Maiksi ang mga paa na hindi abot ang sahig. Marahang kumukuyakoy. May hawak itong lollipop at seryosong nakatingin sa kanya. "Hello, kiddo. May mineral water ba kayo?" Tanong ni Zyron. Dahan-dahan siyang lumapit sa bata. Gamit ang uso nito ay itinuro nito sa kanya ang refrigerator. "Kuha ka po dun, Manong. Pero magbabayad ka ha. 20 lang po." Hindi muna siya kumilos dahil napansin niyang parang pamilyar sa kanya ang mukha nito. Isa pa'y mabilis na ang pintig ng puso niya. Nakapagtataka lang. "Manong?" Untag nito sa kanya. Napakurap siya. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang pakiramdam niya. Kumuha na siya ng mineral water at agad na binuksan. Iinom na sana siya nang biglang nagsalita ang bata. "Bayad po muna, Manong, bago open at inom." Natigilan siya at napatingin sa bata. "Ha?" "Bayad nga po muna bago inom." Ulit nito. Seryoso ang mukha kahit may lollipop sa bibig. Napahinga siya ng malalim. Pagkuway kinuha ang wallet niya. Binuksan niya yon, pero wala siyang makitang cash. Kahit barya, wala. Puro cards at ATM niyang mga yon. Nakalimutan pala niyang mag-withdraw ng pera, kaya napasentido siya. Tumingin siya sa bata. "I'll pay you later, kiddo." Marahan na umiling ang bubwit. "Ay, hindi po pwede, Manong. Sabi po ni Mama bawal magpautang, Manong. Lalo na kung di namin kakilala." Napakunot ang noo ni Zyron. "I'll come back, I promise. Malapit na akong makarating sa pupuntahan ko. Kailangan ko lang talagang makainom ng tubig." "Ganon din po ang sabi ng kuya kahapon. Hindi na po siya bumalik. Baka po nawawala na siya hanggang ngayon. Kaya bayad mo po, Manong. Baka mawala ka rin po eh." Nakangus ang pagdadahilan nito. Nakalahad pa rin ang maliit na palad. I don't have cash." Pag-amin niya. Tinitigan siya ng bata mula ulo hanggang paa, tapos napangiwi. "Naiintindihan ko po ang sinabi mo. Ang ganda po ng kotse mo, Manong. Mukha ka pong mayaman tapos wala ka pong barya." Napatingin siya sa sasakyan niya, saka bumalik sa bata. "I'm serious, kid," sabi niya. "Seryoso din po ako, Manong. Hindi po kayo pwedeng uminom ng hindi pa bayad. Hindi po ito libreng tikim. Walang bayad, walang inom." Napahawak siya sa sentido niya. Nakatapat siya ng batang hindi marunong maawa sa kagaya niyang uhaw na sa tubig. "So, anong gagawin ko, kiddo?" "Ibalik niyo po muna yung tubig, tapos hanap ko po ng barya, tapos balik ka po. Ganun lang po." Tinitigan niya ang batang maliit pero ang tapang magsalita. "Ang strict mo naman, munting binibini." Hindi niya napigilan ang mapahalakhak. Ito naman ang hindi sumimangot. "Hindi po ako strict. Tama lang po yun, ano?" Ibinalik na lang niya ang mineral water. Hindi na siya makikipagtalo pa sa bata. Ngumiti ang batang babae sa ginawa niya. "Good job po, Manong. Hindi ka magiging magnanakaw today." "Zylina!"
Sulpot ang isang batang lalaki. Lumapit ito sa batang babae pero mas seryoso ang aura. Hawak nito ang maliit na supot ng candy. Kuya, mayroon pong manong nabibili ng tubig pero wala po siyang cash daw. Agad na sambong nito. Napatingin ang batang lalaki sa kanya. Muli niyang naramdaman ang mabilis na pintig ng puso niya. Kambal ang mga bata. Sigurado siya dahil iisa lang ang mukha ng mga ito. Wala po kayong pera, Manong? Magalang na tanong nito. Wala akong dalang cash, kiddo. Tugon niya. Tumingin pa ito sa sasakyan niya. Promise, babayaran ko rin naman kayo. Sabi ko na gusto lang niyang umutang, kuya. Anong batang babae? Umiling ang kuya nito. Okay lang po, pwede niyo naman pong bayaran next time. Napalingon naman ang kapatid nito, nanlalaki pa ang mga mata. Kuya, bawal po yun. Sabi ni mama, no utang, di ba po? Nauuhaw na siya, Zailina. Baka ma-dead siya, kawawa naman. Hindi ko po problem yun. Business po ito, kuya, di ba? Napakamot sa ulo si Zyron habang pinapanood ang nag-aaway na kambal. Sa murang edad ay business-minded agad ang batang babae. Kuya, pag pinayagan mo siya, lahat na sila uutang. Wawa naman si mama, baka maubos ang puhunan niya. Dagdag ni Zailina, nakapamaywang pa kahit maliit. Naaliw tuloy si Zyron na panoorin to. Hindi naman lahat. Isa lang siya, Zailina. Isa today, marami na bukas. Kontra pa nito. Napatahimik sandali ang batang lalaki. Pero kawawa naman kasi siya. Mahinang sabi nito. Mas kawawa po tayo pag nalugi. Napailing si Zyron, bahagyang nakangiti. Okay, I'll just find cash somewhere. Tatalikod na sana siya nang magsalita na naman si Zailina. Wait po, Manong! Huminto siya at napatingin sa bubwet. Ano yun, kiddo? Ganito na lang po. Sabi nito, parang may iniisip. Hindi ka po pwedeng uminom galing sa paninda namin. Oo nga. Tapos? Wait po. Tumakbo ito papasok ng tindahan. Pagbalik nito, hawak na nito ang isang pink na tumbler na may straw. Iniabot nito sa kanya. Pero pwede po kayong uminom dito. Sa akin po yan. At malinis naman po yan. Kakasalin lang ni mama ng tubig dyan kanina. Promise. Natigilan si Zyron. Tumingin siya sa bata, saka sa tumbler na hawak nito. Are you sure? Opo. Mata niyang tinitigan ang maamo nitong muka. Sinuri pa niya ang mga kamay nito. Mapula at malinis ang mga daliri. Mukhang alagang-alaga. Parang batang lumaki sa maayos na buhay. Ngunit may kung anong pamilyar dito. Para bang may kamukha ito. Hindi niya lang maalala kung sino. Sigurado ka, kid? Tanong niya. Hindi naman siya nakaramdam ng pandidiri at kahit bata ang kaharap ay nahihiya rin naman siya. Opo, kasi nauuhaw ka na po pero bawal ka pa rin po umutang ha. Ito na lang po, libre. Nilingon niya ang kuya nito. Nakangiting tumango ito. Tila nag-uudyok na uminom na siya. Malamig naman po yan, Manong. Pamimilit pa ng bata. Sige. Anya at tinanggap ang tumbler. Gamit ko po ng straw, Manong. Sige na po, wag kayo na pong mahiya. Magkikik pa nga ang batang babae sa kanya. Uminom na lang siya at pagkatapos ay ibinalik ang tumbler dito. Sandali pa siyang nanatili roon, matamang nakatingin sa magkapatid. What's your name, kiddo? Zailina po. Ako naman po si Xavian. Sabat ng batang lalaki. Pareho niyang hinawakan sa ulo ang kambal. Pareho kayong Z? I'm Zyron Cardenas. Nice meeting you, kids. Thank you sa tubig, ah. Kapag bumalik ako, promise, may dala na akong pera. Aalis na ako, ah. Paalam niya. Kumakaway sa kanya ang dalawang bata nang sumakay siya sa sasakyan. Magaan ang loob niya sa mga ito. Parang matagal na niyang kilala. Weird. Sambit niya at pinaharurot na ang sasakyan. Nagpatuloy siya patungo sa mansyon ng abuelo sa San Nicolas. Ilang sandali pa, nadatnan pa rin ni Juliet ang kambal na nakaupo sa monoblock chair. Sinabi niyang pumasok na muna ang mga ito kanina at magsara ng pinto, pero hindi nakinig sa kanya ang kambal. Mama! Masiglang tawag ni Zelina nang makita siya. Ano yun, anak? Mama, may manong po kanina. Sabik na kwento nito. Nauuhaw po siya tapos kumuha siya ng tubig, kaso wala po siyang bayad. Kilala niya ang anak niya babae. Masungit ito sa kanilang customer. Ano naman ang ginawa mo, anak? Hindi ko po pinayagan. Sabi ko po bawal umutang.
Oo po talaga siya, Mama. Kaso sinungitan po ni Zylina. Sabat ni Zavian. Zylina, wag masyadong masungit ha. Hindi naman siya nagkulang sa paalala sa mga anak niya. Hindi lang siya kundi ang mga magulang niya rin. Sabi naman po niya, babalik daw po siya. Hindi po kasi ako pumayag na umutang siya, Mama. Sabi ko po, walang bayad, walang inom. Napailing si Juliet, pero nakikinig lang siya sa mga kwento nito. Tapos pinainom ko naman po siya, Mama. Si Kuya, hindi naman po ako bada. Libre pa nga po yun kasi tubig ko ang binigay ko. Pagpapatuloy nito. Talaga anak? Malambing niyang tanong. Sa tumbler ko po, Mama. Yung pink. Basta, Mama, hindi ko po pinautang si Manong, ha? Bilin mo po, bawal utang eh. Napangiti si Juliet. Lumuhod siya sa harap ng kambal at hinaplos ang ulo ng mga ito. Tama ginawa mo, anak. Huwag kang masyadong maging masungit sa ibang tao. Kung nangangailangan sila ng tulong, magkusa kang tumulong. Kung hindi naman, edi hindi rin. Nagkatinginan ang kambal sa kasabay ng umiti. Kinabukasan, abala ulit si Juliet sa pagbabantay sa tindahan niya nang marinig niya ang sunod-sunod na pagbusina ng sasakyan. Sumilip siya sa labas ng sari-sari store niya para tingnan kung sino yon. Ngunit nagulat siya nang makita ang lalaking hindi niya inaasahan. Gustuhin man niyang magtago o magkunwaring hindi ito nakita, hindi niya magawa. Lalo na nang makalapit ito sa kanya. Hanggang sa magtagpo ang mga mata nila. Juliet? Di makapaniwalang ani Zyron. 5 taon na ang nakalipas pero naaalala pa rin siya nito. Subalit may kasama itong bata. Uncle Zyron, bili mo ako ng candies ha? Sabi ng batang babaeng kasama nito na kung hindi siya nagkakamali ay halos kaedad lang ng kambal niya. Binuhat ito ng lalaki. Iisipin niya sanang anak ito ni Zyron ngunit uncle ang tawag ng bata. Okay, baby. Yay! Thank you na po agad, uncle. So, sa loob ng 5 taon ay nandito ka lang, Juliet? Baling ng lalaki sa kanya. Bayolente siyang napalunok at hindi makahanap ng isasagot. Anong candies ang bibilhin mo, bata? Sa halip na sagutin si Zyron, ay pinagtuunan niya ng pansin ang batang kasama nito. Don't act like you don't know me, Juliet. Ano ba ang kailangan mo, Zyron? Matapang na tanong niya sa lalaki. You, Juliet. I wanna talk to you. Kung makaakto naman ito ay parang nagkaroon sila ng relasyon dati. Maliban sa nangyari noon sa kanila, wala nang namagitan sa kanila. Dapat nga siya pa ang magalit dito. Uncle Zyron, kilala mo po si Ate Ganda? Inosenteng tanong ng batang babae. Kilala rin siya ng daddy mo, Sapi. Wika nito sa pamangkin. Hello po Ate Ganda. I'm Sapi po. Hi Sapi. Anya. Ganda mo po ate. Like mommy ko po. Papuri ng bata. Bumungis-ngis pa ito. Talaga? Maganda ka rin, Sapi. Nakangiti niyang pahayag bago siya bumaling sa lalaki. Wala tayong kailangan pag-usapan, Zyron. Magsasalita pa sana ito nang biglang sumulpot ang kambal. Hala kuya, nagbalik po ang Manong kahapon. Sigaw ni Zylina sabay turo kay Zyron. Oo nga, may kasama rin siyang bata, Zylina. Oo nga po, kuya. Lumaling si Zylina kay Zyron nang tuluyang makalapit. Anak mo ba siya, Manong? Usisa nito, para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang mapagtanto niya ang lahat. Si Zyron pala ang tinutukoy ng kanyang kambal na bumili kahapon ng tubig pero walang pera. Napakaliit ng mundo nila at nauna pa itong nakilala ng mga anak niya. Hindi niya tuloy alam ang gagawin. Nanatiling nakatayo si Juliet, hindi makagalaw, habang sunod-sunod na gumugulo ang isip. Sa bawat tingin ng kambal kay Zyron, mas lalong bumibigat ang katotohanan na matagal na niyang pilit na itinatago. Juliet. Samit ni Zyron sa pangalan niya. Ngunit hindi siya agad nakasagot. Nakatingin lang siya sa mga anak niya. Pagkatapos ay kay Zyron. Sinusukat niya kung paano niya aayusin ang sandaling ito na biglang sumabog sa harap niya. Hello, I'm Safi. Hindi ko po siya daddy, uncle ko po siya. Paliwanag ng batang babae sa kambal, may lambing sa tono. I'm Zayina. Tumuro pa sa dibdib nito ang kanyang anak. And kuya ko naman, si Kuya Zavian. Uncle, I want lollipop po. Sabi lang ng bata kay Zyron. Si Juliet na ang kumilos at binigyan ito ng lollipop pagkapasok niya sa tindahan. Safi, pwede bang makipag-play ka muna sa kanila? I need to talk to her because she needs to explain something.
Seryosong samit ni Zyron habang ang tingin nito ay nasa kanya. Okay po, Uncle. Thank you po, Ate Ganda. Babayad po si Uncle ko. Sa pananalita pa lang ng bata ay katulad din ng kanyang mga anak, lalo na si Zylina. Halatang isa rin itong Cardenas. Naku, bakit ka kumain ng lollipop? Bad yan sa teeth. Inosenteng paalala ng anak niyang lalaki kay Zafi. Gagaya po ako kay Zylina, oh. May lollipop din po siya, kuya. Kuya ko yan, ba't mo siya tinatawag din na kuya? Angel ng anak niyang babae. Zavian, dun muna kayo sa bahay. Nandun naman ang lola niyo. Isama mo si Zafi. Huwag kayo mag-aaway, okay? Bisita siya. Sabat niya sa usapan ng mga bata. Opo, Mama. Lika, dun tayo, Zafi. Sabay hawak ni Zylina sa kamay ni Zafi at sumunod naman si Zavian. Ibinalik ni Juliet ang atensyon sa lalaki. Naninimbang ang bawat titig nito sa kanya. Tititigan mo lang ba ako, Zyron? Bakit hindi ko muna lumabas dyan, Juliet, para makapag-usap tayo ng maayos? Kita mo naman na may ginagawa ako. Dahilan niya at nagkunwaring nagre-repack ng asukal na ginagawa niya kanina. Umirap siya. Hindi kita maintindihan. Wala namang nawala sa'yo. Dapat hindi mo na ako nilalapitan. Sana nga kaya kung baliwalain ang nakikita ko ngayon, Juliet. Sarkastikong wika ng binata. Fine, sumunod ka sa akin. Mariin niyang utos sa lalaki. Nakasalubong nila ang kanyang ama. Nagtataka ito nang makita ang kasama niya. Magandang umaga po, sir. Bati ni Zyron sa Ginoo. Magandang umaga rin sa iyo, iho. Nagtatakang bumaling ito kay Juliet. Anak, sino siya? Si Zyron Cardenas po, tay. Taga Maynila po. Cardenas? Yung bago may-ari ng lupain sa kabilang purok? Kilala mo si Don Mauro Cardenas, iho? Tanong nito kay Zyron. Opo, sir. Ang lolo ko nga pong nakabili nun. Ah, ganun ba? Tay, kayo na muna po magbantay ng tindahan, ha? Mag-uusap lang po kami. Anya sa ama. O siya, sige. Ako nang bahala, anak. Saglit pa nitong sinuri si Zyron bago tumalikod. Hindi pa sila nakakarating sa bahay nang sumigaw ang anak niyang si Zavian. Pareho silang napahinto. Tiningnan kung saan naglalaro ang mga bata sa harapan ng bahay nila. Zylina! Bawal tumakbo na may subo-subo kayong lollipop. Baka madapa kayo at papasok talaga yung lollipop sa lalamunan nyo. Makikita nyo. Dinig nilang saway ni Zavian sa kapatid. OA naman ni kuya. Wala na po. Wala na rin po ang sa akin. Segunda ng pamangkin ni Zyron. Naiiling na nagpatuloy si Juliet sa paglalakad habang sumusunod sa kanyang lalaki. Nasa sala ng bahay ang kanyang ina, nagtutupi ng mga damit. Agad naman sila nitong napansin. May bisita ka pala, anak. Hindi ko po siya bisita, Nay. Customer po siya. Pagtatama niyang ikinakunot noon ang kanyang ina. Hi, ma'am. Ako po si Zyron Cardenas. Magalang nabati ni Zyron sa ginang. Nako, wag mo na akong tawaging ma'am. Aling Miraya na lang ang itawag mo sa akin. Kamukha ka ng... Tumigil ito sa pagsasalita. Halatang sinadyang hindi nadudugtungan ng sasabihin. Siya, sige. Maghahanda muna ako ng kape. Hindi na po kailangan, Nay. Aalis din po siya agad. Wika ni Juliet sa ina. Nag-alangan ito noong una pero kalaunan ay nagpaalam na itong titingnan ang mga bata sa labas. Pagkaalis ng ina, umupo si Juliet sa maliit na silya. Nakakrus pa ang magkabilang braso niya. Nanatiling nakatayo naman si Zyron, kaya pinagtaasan niya ito ng kilay. Juliet, ano bang gusto mong pag-usapan natin, Zyron? Walang emosyon niyang tanong. Napabuntong hininga ito, umupo na rin, pero sa tabi pa talaga niya. Doon ka nga sa kabila, wag dito. Ang laki-laki ng space. Nagalit ka ba sa ginawa ko dati, Juliet? Bale walang anito. Ano naman ang ginawa mo dati, Zyron? Hindi ko alam. Baka may ginawa akong hindi mo nagustuhan. Napaismid siya. Marami kang ginawa na hindi ko nagustuhan, Zyron. Isa na ron ang hindi mo pagsabi sa akin ng katotohanan na may girlfriend ka pala. Tapos ginawa mo lang akong kabit? I don't have a girlfriend, Juliet. Ano? Hindi na nito inaalis ang tingin sa kanya at nababasa niya ang sinseridad sa mga mata nito. I'm single. Break na kami ng ex-girlfriend ko before that night, Juliet. Bakit may tumawag sa'yo? Babae yun. Nakita ko sa phone mo. Nanatiling kalmado si Zyron pero mas lumalim ang tono nito. That was my ex and I ended things with her that same night. Kinagabihan? Mahinang ulit niya. Yes.
Before anything happened between us, I made it clear. It was over. Parehong desisyon namin yun ni Rubina. Eh di sana sinabi mo sa akin para hindi ako nagmukhang tanga. You didn't let me explain. Hindi mo rin ako hinintay na makabalik. And when I came back, you were gone. Yun ang plano ko noon, Zyron. Aalis din ako. Nagkataon lang natapos na ang 3 buwang ipinangako ko sa mga magulang ko. Kaya pala nang bumalik ako, wala na akong nadatnan. Umalis ka nang hindi nagpapaalam. Alam mo may pag-uusapan pa tayo. Hinahanap mo ba ako? Hindi, di ba? Kababayan ko si Sandy. Pero na hindi ka man lang nagtanong sa kanya. Mahina pero diretsong tanong ni Juliet. Natahimik ito. Isa lamang ang naisip niya. Baka hindi siya hinanap ng lalaki. Oo nga naman. Bakit pa ba ako nagtanong? Ano ba ako para sa iyo, Zyron? You shouldn't question that, Juliet. Don't dismiss what I felt just because it happened fast. Love doesn't wait for permission, Juliet. And feelings don't follow timelines. Napakorap siya sa sinabi nito. Parang may pinaguhugutan ang mga salitang namutawi sa labi nito. Ano? You don't get to invalidate my feelings just because they don't make sense to you. I know exactly what I felt, Juliet. Doon na siya lalong natigilan. Seryoso itong nakatitig sa kanya. Wala siyang nakikitang pagbibiro o panloloko sa mga mata ni Zyron. You think love needs time to become real? It doesn't. I didn't regret what I felt for you, Juliet. Even if it began in a single night. Even if it was messy. What I felt was real. And no one, not even you, gets to tell me otherwise. Hindi mo ako masisisi kung yun ang sasabihin ko, Zyron. Mariin niyang sambit. I know. Ginagap nito ang kamay niya, mahinang pinisil bago nito hinalikan, na ikinapitlag niya. Zyron. Ayusin natin to, Juliet. Please, hayaan mo akong makabawi sa'yo. At, sa akin ba sila? Ang kambal? Just tell me the truth. Please, I need to know. Ayusin? Kung ganun, wala ka pang pamilya? Meron. Tila sasabog naman ang ulo niya sa inis. Ano? Tapos ngayon, Kayo ang pamilya ko, Juliet. Ano? Natigilan siya. Parang dinadaga na agad ang dibdib niya. Ako na lang ang magpapakilala sa mga bata. Mukhang wala kang balak eh. Nakaismid na sabi nito. Hindi ko pa sinasabi sa iyo kung ikaw ang totoong ama, Zyron. Bakit parang sigurado ka na talaga? Alam kong akin sila. Huwag mo silang ipagdamot sa akin. Napahinga siya ng malalim. Nandito na. Hindi na niya kailangan pang itago ang katotohanan. Oo na. Anak mo sila, Zyron. Nakauwi na ako dito nang malaman kong buntis ako. Hindi ka man lang bumalik para panagutan ko nangyari. Nagsabi naman ako noon na mag-uusap pa tayo. Pero hindi ka nakinig. Binaliwala mo yun, Juliet. Ramdam niya sa boses nito ang disappointment. Ngunit babae siya. Hindi niya alam ang mangyayari noon kapag bumalik pa siya sa mansyon. Dapat pa ba ako mag-sorry, Zyron? Umiling to at naglahad ng kamay. Wala akong sinabi. Pero 5 taon ako nagsisi na hindi ko muna nilinaw sa ino ng feelings ko. Akala ko baliwala ako sa iyo kaya hindi kita sinundan. Minsan naririnig ko si Sandy na pinag-uusapan ka. Pero pinipigilan ko ang sarili ko na alamin ang tungkol sa'yo. Alam ba niya na may anak ka? Hindi na umuwi si Sandy dito sa probinsya. Ilang taon na. Kaya wala siyang alam tungkol sa mga bata. Sinadya ko rin hindi nasabihin sa kanya ang totoo dahil alam ko makakarating sa'yo. Pero bakit? Handa naman akong panagutan ka. Dahil nga akala ko may girlfriend ka, Zyron. Saka tinulungan naman ako ni natatay na mag-aruga sa kambal. Kaya nawala na rin sa isip ko na gambalain ka. Masaya naman ako na may kambal ako. Kambal natin, Juliet. Sabi ko nga. Kalimutan na natin ang miscommunication natin noon. Magsimula na lang tayo ulit. Samahan mo ako magpakilala sa kambal. Baka kasi hindi nila ako tanggapin. Nagsusumamong sambit nito. Okay, tara na sa labas. Tumayo siya na hindi tinanggap ang kamay ni Zyron. Nang maglakad sila palabas, naramdaman ni Juliet ang kamay ng binata sa likod. Tinampal niya yon at umiwas. Ngunit sadyang makulit ito. Pumulupot na ang isang braso nito sa kanyang bewang. Zyron, isa. Ang sungit mo naman. Hindi mo ba ako na-miss? Ewan ko sa'yo. Tara na nga sa kambal. Nang nasa harapan na sila ng mga bata, natigilan sina Juliet at Zyron. Nakatayo lang sila at pinapanood ang 3 bata na naglalaro. Ubus na po ulit ang lollipop ko, kuya! Dinig nilang sigaw ni Zylina.
Tama na ang lollipop, nakadalawa ka na. Sige ka, masisira na ang teeth mo. Pati ikaw, Zafi, tama na. Saway naman ni Zavion sa dalawang kalaro. Nilingon niya si Zyron. Diretso ang tingin sa mga anak nila at halos hindi kumukurap. Siya si Zylina, makulit yan, libo at sobrang daldal. Nang humarap ito sa kanya ay kumikislap na ang mga mata nito. Really? Tumango siya at ngumiti. Si Zavion ang panganay, kabaliktaran ng ugali niya. Minsan tahimik pero mas malambing siya kumpara naman sa kakambal niya. Yun nga lang, sumasama siya sa mga batang mas matanda naman sa kanya. Alam ko na kung saan siya nagmana. Ganyan ako nung bata pa lamang ako. Wika nito na halatang natutuwa. Mababait naman sila at magalang. Hindi ako nagkulang sa pangaral sa kanila. Nandyan pa si nanay at tatay na gumagabay. Hindi lang sa mga bata. Sa akin din naman. Paliwanag niya. Ramdam niya ang pag-iinit ng sulok ng mga mata niya. I know you'll be a good mother, Juliet. You're raising them well, and I'm proud of you. Nag-iwas siya ng tingin. Kuya, pahingi ng coins. Bibili ulit ako ng lollipop kay Lolo. Pangungulit na naman ni Zayina sa kakambal na ikinatawan nilang dalawa. No, mabubulok na nga yung teeth mo eh. Tutol ng kapatid nito. Hindi kuya. Tututbiyash muna ako bago bumili. What tututbiyash, Zayina? Singit na tanong ni Safi. Tututbiyash? Toothbrush yun. Oo nga, toothbrush nga pala. Minsan tama ako pero minsan bulol. Napabungis-ngis ang dalawang bata sa tinura nito. Sa huli ay niyaya na ni Juliet si Zyron para maipakilala niya na ito kina Zylina at Zavian. Ayan na pala si Mama at Manong Uncle Zyron, uwi na po tayo. Hanap na po ako ng mami ko at si daddy ko po. Nag-uunahan sa paglapit sa kanila ang mga bata. Ang kambal niya ay yumakapareho sa bewang niya. Nagpabuhat naman agad si Safi sa tiyuhin nito. Alam naman nilang kasama kita, Safi. Anyway, Juliet, she's Sapphire, my niece. Anak siya ni Kuya Zinder. Actually, ngayon lang namin siya nakilala. Napatango siya at natuwa dahil nagkaanak din pala ang kuya nito. Uncle, kilala po po mama ni Zayina at Zavian? Yes, baby. Lumuhod si Juliet para magpantay ang mukha nila ng kambal. Pinunasan niya ang pawis ng mga ito. May sasabihin si Mama mga anak. Makinig kayo ha. Malambing niyang wika. Opo, Mama. Chorus ng mga bubwit. Hindi ba dati nagtanong kayo kay Mama kung may papa rin kayo? Opo, Mama. Bakit po? Bibisita na po ba si Papa? Bibisita? Sabat ni Zyron. Nagtatakang tumingin ito sa kanya. Opo, Manong. Sabi po ni Mama, busy pa po si Papa. Nasa Maynila po siya. Nakangusang sambit ni Zylina. Pero makikita na po talaga namin si Papa, Mama. Kahit ngayon na po. Usisa naman ni Zavian. Nasa tinig na nito ang excitement. Hindi niyo na kailangan pa maghintay mga anak dahil nandito na siya. Si Zyron. Siya ang papa niyo. Sabay turo niya sa ama ng mga anak niya. Napasinghap ang dalawang bata. Walang paliwi-ligo niyang ipinakilala ang mga ito sa isa't isa. Si Manong po ang papa namin ni Kuya. Kala po namin busy siya sa Maynila kasi po wala siyang pera, Mama. Zylina, tawag niya sa anak, kung ano-ano na rin ang naiisip nito. Tumingin siya kay Zyron, hinihintay ang susunod nitong gagawin. Hinawakan siya nito sa balikat at bahagyang tumango. Lumuhod si Zyron, nasa bisig pa rin niya ang pamangkin. Hinintayin pa nila ang magiging reaksyon ng kambal, lalo na si Zavian. Talaga po bang ikaw ang papa namin ng kuya ko? Tanong ni Zylina. Yung papa po naming taga Maynila? Inosenteng tanong ni Zylina. Ngunit nandoon ang pagkasabik na marinig ang isasagot niya. Yes, I'm your father, sweetie. Si Zavian ang unang kumilos. Dahan-dahan itong humakbang palapit. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Papa, talaga po ba? Mahinang tawag nito, halos pabulong lang. Oo, I'm your papa, son. Nabasag na ang boses ni Zyron. Dahil kakaiba pala talaga ang pakiramdam na may batang tumatawag sa kanya ng papa. Papa! Chorus ng kambal. Si Zayina ang yumakap sa leeg niya habang si Zavian ay yumakap naman sa tagiliran niya. Parehong hindi alam kung saan ilalagay ang labis ng kasiyahan. Papa!
Sabi ni Zaina, tumatalon pa habang nakayakap sa kanya. Papa, ikaw po ba talaga yan? Masiglang paniniguro naman ni Zavian. Mas mahigpit ang kapit nito. Dumistansya ang pamangkin niya. Malawak ang ngiti nitong pinapanood sila. Sige po, hugs muna kayo, Uncle. Gaganda po ninyo. Humagighik pa nga si Safi. Hinaplos ni Zyron ang ulo ng kambal bago niya niyakap ang mga ito. I love you both, even if I only met you now. It doesn't change anything. I'm your father, and I already care about you more than I can explain. I'm sorry kung ngayon lang nakarating si Papa ha. Huwag sana kayong magtatampo. Hindi po kami tampo, Papa. Love po kita, Papa. Ani Zaina. Ako rin po, Papa. Love din po kita. Sigunda ni Savian. Hindi niya inaasahang makikita niyang muli si Juliet sa araw na yon. Alam niyang nagkamali siya. Hindi niya ito hinanap. Pero alam din niyang hindi yun madali. Lalo na't wala siyang sapat na kaalaman tungkol sa pinanggalingan nito dahil hindi talaga niya inalam. Nang mahimasmasan na silang tatlo, ay nagpaalam na rin sila ni Safi sa mag-iina. Aalis ka na po ba, Papa ko? Tanong sa kanya ni Zaina. Oo anak, babalik naman ako. Kailangan ko lang ihatid ang pinsan nyo. Baka nga kanina pa inip na inip ang Uncle Zinder nyo dahil hindi ko pa inuuwi si Safi. Malambing niyang paliwanag. Masuyo niyang sinupo ang matambok nitong pisngi. Okay po, Papa. Balik ka po agad Oo naman anak. Magaan niya itong hinalikan sa noo bago siya napatingin sa anak niyang lalaki. Ang tahimik mo naman, Zavian. Ayos ka lang ba? Masaya lang po ako, Papa, kasi sa wakas kilala ka na po namin at ganyan po pala ang itsura mo. Pogi po gaya ko. Anito, marahan niyang ginulo ang buhok nito. I can see how you take care of your twin sister, Zavian. Thank you anak ha. Ngayon si Papa naman ang gagawa nun sa inyo. Sige po, Papa. Sumandal ito sa dibdib niya. Hinagkan niya ito sa ibabaw ng ulo. Napatingin siya kay Juliet na abala sa tindahan. Gusto niyang magalit dahil sa paglilihim nitong may anak sila. Pero hindi niya magawa. Alam niyang malaki na ang isinakripisyo nito. Hindi madali ang mag-alaga ng dalawang anak, kahit na may karamay pa ito. Magpapaalam muna ako sa mama niyo mga anak. Anya at lumapit siya sa tindahan ni Juliet. Mabilis siya nitong sinulyapan. Aalis ka na ba, Zyron? Yes, babalik din ako para makapag-usap ulit tayo, Juliet. Okay, gawin mo ang gusto mo. Anyway, babayaran ko pala ang lollipop ni Safi. Kukuha na sana siya ng pera sa wallet nang pigilan siya nito. Huwag mo nang bayaran, magkano lang naman yun. Are you sure? May pera naman ako dito, Juliet. Hindi na nga kailangan. Masungit na sabi nito. Inabutan pa siya ng mineral water. Thanks, Juliet. Bahagya lang na tumango ang dalaga. I'm happy to see you again, love. Humalakip-kip to. Love? Ang baduy mo naman, engineer. Wow, first time mo akong in-address sa profession ko Oo at masaya rin ako makita ka, Zyron. Mahinang sabi nito. Sapat na upang marinig niya. Pwede ba akong pumasok dyan sa store mo? Bakit? I just want to hug you, Juliet. Okay. Lumapad ang ngiti niya. Pumasok na nga siya sa loob ng tindahan at ikinulong niya ito sa mga bisig niya. Humalik pa siya sa balikat nito. God, I missed you so much, Juliet. Natawa pa ito nang halik-halikan niya sa sentido, pero marahan siya nitong itinulak. Thank you pala sa regalo. Anong regalo naman? Nananaginip ka na naman ng gising, Zyron. Yung mga anak natin, higit pa nga yun sa regalo So, thank you, love. Ikaw talaga, regalo mo din sila sa akin. Hinampas pa nito ang likod niya. Pagkatapos ay muli siyang nagpaalam sa mga anak niya. Pagdating nila sa mansyon, nakapamaywang na si Kuya Zinder sa may hagdan. Matalim ang tingin nito sa kanya habang papalapit sila. Tagal mong ibalik ang anak ko Balak mo na yatang iuwi sa Maynila si Safi. Malamig na sabi nito. Natawa siya sa tinura ng nakatatandang kapatid. Natagalan lang kami kuya. Nakipaglaro pa kasi siya sa mga bata. Daddy, may anak rin po si Uncle Zyron. 2 po sila. Ipinakita pa ng kanyang pamangkin ang 2 daliri nito. Really, baby? Naaaliw na tanong ng kuya niya sa anak. Yes po, Daddy. Sina Zaina po at Savian. Twins? Kunot noon tiningnan siya ng kuya niya. Zyron, anong sinasabi ng pamangkin mo? Ipapakilala ko rin sila sa inyo, kuya. Bakit hindi mo sinama para makilala na namin ngayon?
Nahihiya ako sa mga magulang ni Juliet kapag sinama ko agad ang mga bata. Juliet? Naalala ko na siya. Siya yung magandang bagong kasambahay ni Lolo na lagi mong pinagagawa ng kape pero tinatapon mo lang. Unti-unting tumaas ang sulok ng mga labi ng kuya niya. Sabi ko na nga ba't may something sa inyo eh. But good for you then. Dito mo pa nakita ang mag-iina mo. Oo nga eh. Baka may rason si God. Kasi kung tinanggihan ko na naman si Grandpa, baka pagsisihan ko na naman kuya. See? You never really know. Life is full of surprises. One decision can change everything. And sometimes the things that you least expect are the ones that matter the most, Iron. Tinapik nito ang balikat niya bago binuhat ang anak at hinalikan sa pisngi. Did you enjoy playing with your cousins, baby? Yeah po, Daddy. Super. Ikaw nang bahala sa anak mo, kuya. Tatawagan ko lang si Mommy. Oo nga pala, kamusta ang shoot kanina? Usisa niya. Napansin niyang wala na masyadong tao sa labas ng mansyon. Doon kasi ang setting ng shoot ng mami nila. Okay naman. Tipid na tugon nito. Okay. Sige, akit na ako sa kwarto. Nang makapasok siya sa kwarto ay agad niyang tinawagan ng kanyang ina para ibahagi ang magandang balita. Mom. Napatawag ka, son. Any news? Mom, I saw Juliet again. Juliet? Really? Kilala na ng mami niya ang dalaga dahil marami na siyang naikwento rito. Hindi naman matapobre ang kanyang ina, kahit nagmula pa ito sa mahirap na pamilya. Masyado lamang itong perfectionist noon na muntik nang kontrolin ang buhay niya. Yes, Mom. Nasa San Nicolas po siya. Wow, talaga? That's destiny, iho. Nagsisi po akong hindi siya hinanap agad, Mommy. Bakit? Huwag mo sabihing ikinasal na siya sa iba, son. Wala po. Pero may anak na po kami, Mom. What? Oh my God, pupunta ako ngayon dyan para makita ko na sila, son. Mom! Awat niya rito, pero tuloy-tuloy pa rin ito sa pagsasalita. May apo na talaga ako? Hindi ka ba nagbibiro lang, anak? Dahil pupunta talaga ako ngayon din dyan. Napapikit si Zyron. Hinihilot ang kanyang sentido. Kilala niya ang mommy niya. Kapag sinabi nito ay agad itong susunod. Mom, calm down. I'll explain everything when you get here. Okay, son. I'm so excited to meet my apos. Sa bahay ni na Juliet, napansin niya na masaya ang mga anak niya habang nag-aabang sa tindahan. Sa tuwing may dadaan na sasakyan, sabay na tumatayo ang mga ito at sisimangot kapag hindi ito humihinto at lalagpas lamang. Mama, babalik pa ba si Papa ko po? Baka po umalis na naman po siya. Nilapitan na siya ni Zaina. Anak, habaan mo pa ang pasensya mo. Hindi naman kayo bibiguin ng papa mo. Makinig ka kay Lola, anak. Nangako naman ng papa niyo na babalik. Pero bakit po ang tagal niya, Mama? Anak, alam mo ba kung ano ang papa niyo? O sisa niya. Umupo na siya sa tabi ng kanyang anak. Ano po, Mama? Tanong naman ni Zavian. Isa siyang engineer at businessman. Nagpunta siya rito dahil may bagong proyekto ang lolo niya. Mahinahon niyang paliwanag. Ay, hindi po dahil sa amin, Mama. Kaya po nandito ang papa namin. Lumungkot ang boses ng kanyang unika iha. Hinaplos niya ang malusog nitong pisngi. Hintayin na lang nating bumalik dito si Papa, okay? Hindi agad sumagot si Zaina. Nilingon pa niya ang panganay niyang halatang nalungkot din. Ang sad naman po, Mama. Ani Zavian. Okay lang yun, anak. Pero promise, masayang-masaya talaga ang papa niyo. Ngayon may dahilan na siya para laging pumunta sa bahay natin. Paliwanag pa niya. Nang makitang tumulo na ang luha ni Zaina ay natatawang binuhat niya ito. Yumakap ang maliit nitong mga braso sa leeg niya. Ano ba yan? Ang iyakin ng Zalina ko? Hinila naman niya palapit sa kanya si Zavian. Yumakap ito sa binti niya. Mga apo naman, kahit ngayon lang kayo nakilala ng papa nyo, nakikita namin kung gaano kayo kamahal ng papa ninyo. Sabat ng itay niya na lumapit sa kanila. Talaga po, Lolo? Tanong ni Zavian. Oo naman. Hindi na po ako iiyak kung ganun. Ani Zaina, hinaplos niya ang buhok ng anak niya. Hindi naman masyadong umiyak ang kanyang anak, ngunit sapat na upang mamula ang mga mata nito. Pahingi po ako ng tubig, Mama. Nauuhaw na po ako. Hindi mo ba din nila dito sa tindahan ng tumbler mo, Zaina, anak? Hindi po, Mama. Umiiling na sambit nito. Hindi pa naman ito umiinom ng tubig sa hindi nito tumbler.
Xavian anak, dun ka muna sa lolo mo. Kukunin ko lang ang tubig ng kapatid mo. Opo, mama. Nagtungo na sila sa bahay upang kunin ang tumbler. Maya-maya palabas na sila nang makarinig ng tili ng isang babae. Napansin niyang may nakaparadang sasakyan sa tabi ng kalsada. Mama, baka po si papa ko na yan. Excited na sigaw ng anak niya. Baka nga anak. Buhat-buhat niya ang anak nang magtungo sila roon. Napangiti si Zyron nang makita siya, habang si Xavian ay yakap-yakap ng isang ginang. Papa, nandito ka na, Papa! Sigaw ni Zaina. Agad niyang ibinaba ang anak. Patakbo itong lumapit sa ama. Mabilis naman itong binuhat ng lalaki. Bakit namumula mga mata mo, anak ko? Tanong ni Zyron. Nag-cry po kasi ako, Papa. Oh, why baby? Oh my God, dalawa sila, son? Sabi ng ina ni Zyron. Yes, mom. Kambal po sila. Mas lalo itong nagulat, pero agad ding napalitan ng tuwa ang ekspresyon ng ginang. Kita ni Juliet kung paano nagliwanag ang mukha nito habang nakatingin kay Zaina. Come here, baby. I'm your Lola. Masiglang tawag nito sa apong babae. Lumapit ang ginang at agad na hinawakan si Zaina. Ilang beses nitong hinalikan ang pisngi nito, maging kay Xavian. Sunod-sunod na para bang matagal na nitong gustong gawin yon. Naririnig ni Juliet ang mahihinang tawa ng mga anak niya. My grandchildren. Bulong ng ina ni Zyron at halatang hindi pa rin makapaniwala. Hi, Juliet. Nabigla siya nang bigla siyang lapitan at halikan sa pisngi ni Zyron. Hoy, bakit may pahalik ka riyan? Baka makita ka ng mga magulang ko. Mahinang sita niya kay Zyron. Tumingin siya sa nanay at tatay niyang nakangiting nanonood sa mga bata. Nagpaalam na ako kay nanay at tatay na ligawan ka, Juliet. Anong nanay at tatay? Ligawan? Anong pinagsasasabi mo, Zyron? I want to pursue you. Make us official. Then propose and walk you down the aisle. Promising that you'll be the only one I will ever love, Juliet. Alam mong matagal na kitang mahal at gusto kong ayusin din ang sa atin. Sinserong sambit nito, bahagyang umawang ang kanyang bibig. Humalik ito sa noo niya. I also want to give our children the complete family they truly deserve. Sigurado ka na ba sa akin, Zyron? Hindi ka ba nabibigla lang? Okay lang naman sa akin na mag-co-parenting tayo. Pagdating sa'yo, seryoso ako, Juliet. Ayoko ng co-parenting lang. Hindi ako nabibigla lang. Excited pa nga ako maging asawa ka agad. Sabi mo maniligaw ka pa lang, pero bakit asawa na agad? Kunot noong tanong niya. Natawa ito, hinawakan ng baba niya at kinintalan siya ng halik. Hanggang sa marinig nila ang peking pagtikhim ng ina ng lalaki. Mom, ani Zyron. Ngumiti ang ginang. Juliet, right? Opo, ma'am. Welcome to the family. Malambing nitong sabi. And thank you for raising them well. Lalong natigilan si Juliet. Sa dami ng iniisip niyang magiging reaksyon ng ginang, hindi niya inasahan ang ganitong pagtanggap ng ina ni Zyron. Maraming salamat po, ma'am. Nako, you can call me tita or Mami Kathleen. Ang ganda mo pala, iha. No wonder na mabilis nahulog ang anak ko sa'yo. At hindi ko pa in-expect na kambal pa lang anak niyo. Akala ko'y isa lang. Wika pa nito. Salamat po. Ipinakilala niya rin ang ginang sa kanyang mga magulang. At doon nagsimula ang unti-unting pag-ayos ng lahat. Mula sa magaan na pagtanggap na yon, nagsimula ang mas magandang yugto ng buhay niya kasama si Zyron. Naipakilala na rin siya ni Zyron sa dalawa pang kapatid nito, sa ama at kay Don Mauro. Kahit may kaunting kaba sa una, kalaunan ay naging maayos din ang pagtanggap ng mga ito sa kanya. Makalipas ang ilang linggo ay niyaya ni Zyron ang mag-iina niya na magtungo sa mansyon sa Maynila. Pabalik-balik na siya sa Maynila at San Nicolas. Ang laki ng ipinagbago ng mansyon niyo ah. Wala ba rito ang lolo mo? Puna ni Juliet. Nasa balkonahe sila sa mga oras na yon. Yes, hindi pa tapos ang renovation. Si lolo nasa opisina pa. Alam mo naman yun, masyadong workaholic. Mamaya ka na raw niya kukumustahin at ang kambal. Alam naman niya na narito kayo. Hindi lang talaga niya maiwan ng board meeting. Okay lang naman. Dito naman kami matutulog. Dahil sa inyo ng lolo mo, gaganda palalo ang San Nicolas. Ang daming proyekto ng lolo mo ron na aprobado na ng mayor. Maraming magkakaroon ng trabaho. Sumang-ayon siya sa sinabi nito, pagkaway tumingin siya sa mga anak nila. Kumakain ng merienda ang mga ito, parang may sariling mundo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Juliet at yumakap. Mabilis siya nitong hinalikan sa pisngi.
Ayan ka na naman sa pahalik-halik mo, Zyron. Mahinang sita nito, subalit hindi naman siya pinagtulakan. Do you want to live here in the mansion, Juliet? Ha? Bakit mo naman ako tinatanong yan? Marahan niyang pinaharap ito sa kanya. Pagkuway mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Muli siyang sumulyap kina Zavian at Zayina. Sarap po ng hinanda mo, Papa! Ani Zayina, nginitian niya ang anak na babae. Juliet, Bakit? I have something to tell you. Okay, ano yun, Zyron? I don't even know when it started. Mahinang simula niya. Noong una, akala ko curiosity lang. You caught my attention. That was the first thing I was sure of. Zyron. Then, I started thinking about you more than I should. Even when I told myself it was nothing. It wasn't. I just didn't have the words for it yet. Tumingin siya ng diretso kay Juliet. Kumikislap din ang mga mata nito. You confuse me. You frustrate me. You make me question things I thought I already understood. But one thing became clear. Lumuhod siya na ikinalaki ng mga mata nito. Zyron, bakit ka ba lumuluhod? You're the only person I never wanted to lose, Juliet. I've tried staying away from you. I've tried telling myself I can just let it go. But I can't. You proved it without even trying. That I love you, Juliet. Sandaling huminto siya upang ipakita ang kahong naglalaman ng singsing. And I don't want to spend my life realizing I almost had you, but didn't hold on. So I'm not asking you for a chance anymore. Nanliligaw ka pa lang, di ba? Ngumiti siya at marahang tumango. I know, baby, but I'm asking you to marry me. I love you, and I don't want to lose you again, Juliet. Kapwa na silang napapaluhan ng babaeng mahal niya. Hinaplos naman ito ang pisngi niya. Hindi ko hinahangad ang perpektong tao para sa akin, Zyron. Gusto ko lang na taong mamahalin ako ng buo. At sapat ka na para sa akin, Zyron. Oo naman, pakakasalan kita, kahit ang labo ng relasyon natin noon. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Isinuot niya ang singsing dito. Pagkuway hinalikan niya ang kamay nito bago siya tumayo. Hinagkan niya ito sa labi. Sa sobrang tuwa ay binuhat niya ito. Yay! Ikakasal na si Mama at Papa! Chorus ng kambal nila, nag-uunahan sa pagyakap sa kanila. Binitiwan niya si Juliet at binuhat niya pareho ang kambal. I love you both, Zayina and Zavian. Pagkaway hinalikan niya si Juliet sa magkabilang pisngi. Wala na siyang ibang kahilingan pa kundi ang makasama ang mag-iina niya habang buhay. Kaya naman pagkalipas lamang ng 2 buwan ay ganap na silang mag-asawa. Pagkatapos ng kanilang kasal, mas pinili ni Zyron na manirahan sa San Nicolas dahil ayaw naman ng asawa niya sa Maynila. Mapapalayo raw ito sa mga magulang. Ang negosyo nitong sari-sari store ay nilakihan nila. You know what, love? Ani Zyron. Nasa sala sila ng mansyon sa San Nicolas. Naghahanda na sila sa pagpasok ng kambal sa eskwela. Sagot ng ni Juliet. Abala ito sa pag-aasikaso sa mga anak nilang nag-aaral na ng kindergarten. Buntis na rin ang asawa niya sa susunod nilang supling. Bakit hindi na lang natin ilipat ang tindahan mo malapit dito? Gawin nating mini grocery. Doon natin itayo ang entrance ng property. Tapos, dito naman nirahan si nanay at tatay. Malaki naman tong mansyon at niregalo na to sa atin ni Lolo dahil wala namang ibang titira dito. Minsan lang naman kasi sila pumupunta rito para magbakasyon. Ano sa tingin mo? Suggestion ni Zyron. Natigilan ito at napaisip. Pwede naman, mahal. Kaso hindi ako sigurado kung mapipilit ko si nanay at tatay. Kilala mo naman sila at sanay na rin sila dun sa barangay namin. Ako nang bahala, love. Anya. Mirin po. Sasabihan ko po sina Lolo at Lola, Mama. Miss ko na po sila talaga. Saka baka po sad sila sa house natin dati dahil wala na po tayo ron. Sabat ni Zayina. Halata sa boses nito ang tuwa at pagkasabik na makasama ulit sa iisang bahay ang lolo at lola nila. Bahala na nga kayo mag-aama na kumbinsihin sila. O sige na, ihatid mo na sila, mahal. Lumapit ito sa kanya para yumakap. Ngunit pareho silang natawa nang bumundol ang malaking umbok ng tiyan nito sa kanya. Nakangiting hinaplos niya yon. Bye, baby. Aalis na kami ng kuya at ate mo. See you later. Huwag mong pahirapan si mami, ha. Mag-work lang si papa. Paalam niya na ikinabungisngis ng anak niyang babae. May opisina si Zyron sa bayan ng San Nicolas. Doon na ito domestino para hindi na palaging lumuwas ng Manila.
Kapag may mahalagang meeting lang sa main office, saka siya pinapatawag ng lolo nila. Bye po, Mama. I love you po. Paalam naman ni Zavian. Bye po, Mama. Bye, little sister. Love ka ni ate. Sabi naman ni Zayina at humalik pa sa siya ni Juliet. Humalik na muna siya sa pisngi ng asawa bago inakay ang mga anak niya palabas. Ingat kayo paalala ni Juliet. Yes, Commander. Commander ka dyan. Kumindot pa siya sa asawa at tuluyan na silang naglakad palapit sa kotse niyang nakaparada sa garahe. Muli pa niyang sinulyapan ang kanyang pinakamamahal na misis at pareho silang napangiti sa isa't isa. Nang araw ding yon ay pinuntahan ni Zyron at Kambal ang mga magulang ni Juliet. Hindi naman sila nahirapan ng kumbinsihin ng mga ito na lumipat na sa mansyon at doon magtayo ng mini grocery. Kaya naman pagkalipas ng ilang buwan, pagkapanganak ni Juliet sa baby girl nila ay nag-opening na rin ang mini grocery nila. Hinayaan niya si Juliet at magulang nito na mamahala roon. Siya naman ay patuloy sa pagtulong sa negosyo ng kanyang abuelo kasama ang mga kapatid niya. Labis-labis ang kasiyahan ni Zyron tuwing pagmamasdan niya ang kanyang mga anak at asawa. Nagsimula man sila ni Juliet sa malabong relasyon, sa mga maling desisyon at mga salitang hindi naabutan sa tamang oras, nauwi pa rin sila sa pag-ibig na malinaw at buo, pag-ibig na pinili kahit huli na ang lahat. Sa kabila ng 5 taong pagkakawalay, pinatunayan nila na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa oras, kundi sa kung gaano ka handang bumalik at manatili. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.